Ang ilaw mula sa spotlight ay tila isang nag-aapoy na araw, nakatutok sa nag-iisang figura sa gitna ng malawak na entablado. Sa ilalim nito, si Aya 10 taong gulang ay parang isang anghel na bumaba mula sa langit. Ang kanyang mga daliri, maliliit at maliksi, ay sumasayaw sa ibabaw ng itim at puting mga tiklado ng grand piano. Ang himig ng Clair de Lune ni Debussy ay dumadaloy sa loob ng marangyang auditorium. Bawat nota ay perpekto, bawat damdamin ay tumatagos sa puso ng mga manunood. Mula sa kanyang upuan, sa unahang hilera, si Daniel C. ay nakatingin sa kanyang anak at sa isang saglit ang lahat ng bigat sa kanyang balikat ay tila naglaho. Ang mga gusaling itinatayo, ang milyon-milyong pisong kontrata, ang walang katapusang mga pulong, lahat ay nawalan ng halaga. Siya si Daniel C., isang pangalan na katumbas ng kapangyarihan sa mundo ng real estate, isang lalaking kayang bilhin ang lahat. Ngunit sa sandaling iyon siya ay isang ama lamang na ang buong mundo ay ang maliit na batang babae sa entablado. Ngunit may napansin siyang kakaiba, isang bahagyang pag-aatubili sa kilos ni Aya. Isang patak ng pawis na gumulong sa kanyang sentido, kumikinang sa ilalim ng matinding ilaw. Ang kanyang mga daliri, na kanina'y walang kahirap-hirap na dumadaos-dos, ay biglang nagkamali ng isang nota. Isang maingay na tunog na sumira sa perpektong himig. Natahimik ang buong auditorium. Sumunod ang isa pang maling nota, at isa pa. Tumingin si Aya sa kanyang mga kamay na tila hindi na niya pag-aari. Ang kanyang paghinga ay bumilis. Ang kanyang mukha na kanina'y puno ng konsentrasyon ay napalitan ng pagkalito at takot. Sinubukan niyang ipagpatuloy, ngunit ang kanyang mga daliri ay tila yelo na nanigas. At pagkatapos, sa gitna ng nakabibinging katahimikan, ang kanyang maliit na katawan ay dahan-dahang bumagsak. Ang kanyang ulo ay tumama sa mga tiklado, lumikha ng isang huling kakilakilabot na tunog bago siya tuluyang nawalan ng malay. Aya. Ang sigaw ni Daniel ay parang kulog na yumanig sa buong gusali. Bago pa man makakilos ang sino man, tumalon na siya. Mula sa kanyang upuan, tinulak ang mga taong nakaharang sa kanyang daan. Ang mundo ay tila bumagal. Ang nakikitang lang niya ay ang kanyang anak nakahandusay sa ibabaw ng piano, walang galaw. Tumawag kayo ng ambulansya, ngayon din. Sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad at hindi maikakailang sindak. Habang inaakyat niya ang entablado, isang pader na hindi nakikita ang tila humarang sa kanya, isang pader ng takot, isang pader ng kawalan ng kapangyarihan na ngayon pa lamang niya naramdaman sa buong buhay niya. Ang amoy ng antiseptic ay nangingibabaw sa loob ng opisina ni Dr. Santos, ang pinakamahusay na pediatric neurologist sa St. Luke's Medical Center. Ang mga pader ay puting-puti, ang sahig ay makintab, ngunit para kay Daniel ang lugar na yon ay kasing lamig ng isang morgue. 3 buwan. 3 buwan na silang pabalik-balik sa impyernong ito. Si Dr. Santos, isang lalaking nasa edad 50 na may bakas ng pagod sa ilalim ng kanyang mga mata, ay dahan-dahang umiling habang tinitingnan ang mga resulta ng tests na nakalatag sa kanyang mesa. Hindi ko maintindihan. Sabi ng doktor, tinanggal ang kanyang salamin at pinunasan ito. Lahat ng resulta niya ay normal. Dugo, ihis, CT scan, MRI. Malinis lahat. Walang impeksyon, walang tumor, walang anumang abnormalidad sa kanyang utak. Sa mata ng siyensya, si Aya ay isang malusog na bata. Malusog? Halos pabulong na, sabi ni Daniel. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa braso ng upuan. Sa tabi niya, hinawakan ni Angelica, ang kanyang asawa. Ang kanyang braso, ang mukha nito, ay puno ng pag-aalala. Paano ninyo masasabing normal siya, Doc? Giit ni Daniel, hindi na napigilan ang galit sa kanyang boses. Nakikita niyo ba ang anak ko? Halos hindi na siya makatayo sa kama. Bawat araw, palala siya ng palala. Anong klaseng mga doktor kayo dito? Daniel, kumalma ka. Malumanay na, sabi ni Angelica.
Marahang hinahaplos ang kanyang likod. Alam kong ginagawa ni Dr. Santos ang lahat ng kanyang makakaya. Huminga ng malalim si Dr. Santos puno ng pasensya. Mr. Say, naiintindihan ko ang frustrasyon ninyo. Nag-convene na kami ng isang panel ng mga espesyalista. Ipinadala na namin ang mga resulta niya sa mga kasamahan namin sa Singapore at sa Amerika. Pareho ang kanilang konklusyon. Hindi namin matukoy kung ano ang sanhi ng kanyang panghihina. Isang pakiramdam ng ganap na pagkatalo ang bumalot kay Daniel. Ang pera, ang impluwensya, lahat ng sandata niya sa buhay ay walang silbi laban sa kalabang ito na hindi nakikita. Mayroon bang ibang paraan? Tanong ni Angelica, ang kanyang boses ay nanginginig. Kahit ano, Doc. Kahit anong pag-asa. Tumingin si Dr. Santos sa kanila, ang kanyang mga mata ay puno ng awa. Ang magagawa lang natin sa ngayon ay subaybayan siya. Supportive care. Tiyakin na nakakakuha siya ng sapat na nutrisyon at pahinga. Pero sa ngayon, naghihintay lang tayo. Naghihintay. Isang salitang kinamumuhian ni Daniel. Ang paghihintay ay para sa mga taong walang magawa. At ngayon, isa na siya sa kanila. Sa pribadong silid ng ospital, ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng heart monitor. Si Aya ay natutulog, ang kanyang muka ay maputla na parang porselana. Ang kanyang mahabang itim na buhok ay nakakalat sa puting unan. Nakakabit sa kanyang kamay ang isang IV drip. Dahan-dahang tumutulo ang likidong nagpapanatili sa kanya. Pinagmamasdan siya ni Daniel at ang kanyang puso ay dinudurog. Ito ang kanyang munting prinsesa, ang kanyang liwanag. Ngayon ang liwanag na yon ay unti-unting namamatay. Pumasok si Angelica mula sa banyo, may dalang maliit na bote na may magandang etiketa, Aya Sunshine Syrup. Oras na para sa vitamins ni Aya. Malambing niyang sabi, umupo sa gilid ng kama. Dahan-dahan niyang inalog ang bote bago magsalin ng isang kutsarita ng makapal at mamula-mulang likido. Gisingin na natin siya, mahal. Hinaplos ni Angelica ang pisngi ni Aya. Anak, gising na. Inumin mo na tong syrup mo. Dahan-dahang iminulat ni Aya ang kanyang mga mata. Walang kislap, walang buhay. Mami, mahina niyang sabi. Shh, heto na. Sabi ni Angelica, ang kanyang ngiti ay kasing tamis ng syrup na hawak niya. Ito yung espesyal na syrup na ginagawa ko para sa'yo. Gawa sa mga pinakamasustansyang halamang gamot para lumakas ka. Inumin mo to, anak. Para sa'yo lang to. Itinaas ni Angelica ang ulo ni Aya at maingat na isinubo ang kutsarita sa bibig ng bata. Nginuya ito ni Aya ng may kahirapan bago lunukin. Pagkatapos muli siyang humiga, ang kanyang mga mata ay muling pumikit. Pinunasan ni Angelica ang gilid ng bibig ni Aya gamit ang kanyang hinlalaki at hinalikan ito sa noo. Ayan, good girl, magpahinga ka na ulit. Mula sa kinatatayuan niya sa may pinto, pinanood ni Daniel ang eksena. Isang alon ng pasasalamat ang dumaan sa kanya. Sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito, nariyan si Angelica. 2 taon na silang mag-asawa at sa loob ng 2 taon na iyon, itinuring ni Angelica si Aya na parang tunay na anak. Siya ang nag-aasikaso, ang nag-aalaga, ang nagpupuyat. Isang perpektong ina. Salamat sa Diyos at nandyan ka, Angelica. Naisip ni Daniel. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Lumapit si Angelica sa kanya at niyakap siya. Huwag kang mag-alala, Daniel. Magiging maayos din ang lahat. Gagaling si Aya. Manalig lang tayo. Niyakap niya ito pabalik, isinubsob ang kanyang mukha. Sa buhok nito hinahanap ang lakas na unti-unti nang nauubos sa kanya. Bago umuwi, muling kinausap ni Daniel si Dr. Santos sa pasilyo. Doc, maging tapat ka sa akin. Pakiusap niya, ang kanyang boses ay desperado. Pera? Kailangan niyo ba ng mas magagaling na equipment? Sabihin niyo lang, ibabagsak ko ang tseke ngayon din. Mga espesyalista mula sa ibang bansa.
Papupuntahin ko sila dito bukas na bukas din. Si Dr. Santos ay nagbuntong hininga, isang tunog na puno ng pagod at pagkatalo. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ni Daniel. Mr. Sai, hindi pera ang problema dito. Nagawa na namin ang lahat ng kayang gawin ng modernong medisina. Nakonsulta na namin ang lahat ng dapat konsultahin. Ang katotohanan ay hindi namin alam kung ano ang kalaban natin. Ang mga salita ng doktor ay tumama kay Daniel na parang mga suntok. Kung ganon, anong gagawin namin? Tumingin si Dr. Santos sa kanya, ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng lungkot. At sinabi niya ang mga salitang tuluyang dudurog sa natitirang pag-asa ni Daniel. Sa totoo lang, Mr. Sabi ng doktor, ang kanyang boses ay halos isang bulong sa mata ng medisina. Walang sakit ang anak ninyo. Tumalikod si Daniel, hindi na sumagot. Habang naglalakad siya palayo sa mahabang pasilyo ng ospital, ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Walang sakit ang anak ninyo. Isang pader na salamin. Nakikita niya ang kanyang anak sa kabilang panig naghihirap, unti-unting nawawala, ngunit hindi niya ito maabot. Hindi niya ito masira. Tumigil siya sa tapat ng isang malaking bintana, tinitingnan ang abalang syudad sa ibaba. Ang mga ilaw ng mga gusali, ang agos ng mga sasakyan, lahat ay patuloy sa kanilang pag-ikot, walang pakialam sa trahedya na nangyayari sa 18 palapag ng gusaling ito. Sa salamin ng bintana, nakita niya ang kanyang refleksyon, isang makapangyarihang lalaki na ngayon ay ganap na inutil. At sa unang pagkakataon, sa kanyang matagumpay na buhay, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ang katahimikan sa loob ng silid ng ospital ay mabigat, halos nakakabingi. Tanging ang ritmikong pag-beep ng monitor ang sumisira dito. Nakaupo si Daniel sa isang silya sa tabi ng kama. Hawak ang malamig na kamay ni Aya, habang si Angelica naman ay nag-aayos ng mga bulaklak sa florera. Bawat galaw niya ay puno ng grasya at pag-iingat, isang larawan ng perpektong asawa at ina. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang babaeng may edad na tindig prinsesa sa kabila ng mga kulubot sa kanyang mukha. Nakasuot siya ng simpleng bestida at alampay, ngunit may dala siyang awtoridad na hindi matatawaran. Ang kanyang mga mata, matalas at mapanuri, ay agad na lumibot sa silid. "Pilar," bati ni Daniel bahagyang napatayo. "Salamat sa pagpunta niyo." Ito si Pilar, ang ina ng kanyang yumaong asawang si Catherine. "Kumusta ang apo ko?" Tanong ni Lola Pilar. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may diin. Nilampasan niya ng tingin si Angelica at dumiretso sa kama ni Aya. Hinaplos niya ang noo ng bata, isang haplos na puno ng pagmamahal at matinding pag-aalala. "Ganoon pa rin po," sagot ni Angelica, lumapit na may pilit ng ngiti. "Mabutit nakarating po kayo, Nay." Isang tipid na tango lang ang isinukli ni Lola Pilar. Ang kanyang mga mata ay bumaling kay Angelica at sa isang saglit ang temperatura sa silid ay tila bumaba. Walang salitang binitiwan, ngunit ang tensyon sa pagitan ng dalawang babae ay parang kuryenteng gumapang sa hangin. Ito ay isang labanan ng mga titig. Ang isa ay puno ng nag-aalalang pagmamahal. Ang isa naman ay nagtatago sa likod ng isang perpektong maskara. Sakto namang nagising si Aya. "Lola." Mahina niyang tawag. "Nandito si Lola, mahal ko." Bulong ni Pilar. Hinalikan ng kamay ng apo. "Oras na po para sa vitamins niya." Masiglang sabi ni Angelica, kinuha ang pamilyar na bote ng Aya Sunshine Syrup sa bedside table. Maingat niyang isinalin ang isang kutsarita. Habang itinatapat niya ito sa bibig ni Aya, hindi inaalis ni Lola Pilar ang kanyang tingin, hindi sa apo, hindi kay Angelica, kundi sa bote ng syrup. Ang kanyang mga mata ay kumitid, bawat galaw ni Angelica ay kanyang sinusuri, tila ba isa itong lason na ipinaiinom sa kanyang apo. Ang titig na yon ni Pilar ang nagbalik kay Daniel sa isa pang silid
ng ospital 7 taon na ang nakalipas. Ang amoy ay pareho antiseptic at kamatayan, isang malakas na pag-screech ng gulong sa basang kalsada. Ang nakakasilaw na ilaw ng isang truck, ang tunog ng nayuyuping bakal, pagkatapos kadiliman. Nang magising si Daniel, ang una niyang naramdaman ay ang matinding sakit sa kanyang braso at ang bakal na lasa ng dugo sa kanyang bibig. Pero ang lahat ng sakit na yon ay nawala nang makita niya si Catherine sa kabilang kama na papalibutan ng mga makina. Bawat tunog ay isang paalala ng unti-unting pagkawala. Ang dating masigla nitong mukha ay halos hindi na makilala dahil sa mga pasa. Ang kanyang paghinga ay mababaw pinipilit. "Daniel!" Tawag niya. Ang kanyang boses ay kasing hina ng bulong ng hangin. Hinawakan ni Daniel ang kanyang kamay. Malamig. "Huwag kang magsalita, mahal. Magpagaling ka." Umiling si Catherine, isang maliit ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi na." Dugo ang umubo mula sa kanyang bibig. "Pakinggan mo ko." Lumuhod si Daniel, inilapit ang kanyang tainga. "Ang aanak natin, si Aya." Bawat salita ay isang pakikibaka. "Iingatan mo siya. Pangako mo. Protektahan mo siya. Pangako." Sabi ni Daniel, ang mga luha ay bumabagsak na sa kanyang pisngi. "Gagaling ka, Catherine. Lalakarin mo ko palabas dito. Magkasama tayo. Isang huling pag-iling. Iipangako mo sa akin, Daniel, na poprotektahan mo siya kahit anong mangyari sa buong buhay mo." "Ipinapangako ko." Hagulgol niya, hinigpitan ng hawak sa kamay nito. "Sa ngalan ng Diyos, Catherine, ipinapangako ko." At sa mga bisig niya, unti-unting nawala ang init sa kamay ni Catherine. Ang walang katapusang beep ng heart monitor ang nagsilbing musika sa paggunaw ng kanyang mundo. "Pwede ko ba kayong makausap saglit, Daniel? Tayo lang." Ang boses ni Lola Pilar ang humila sa kanya pabalik sa kasalukuyan. Nagpaalam si Angelica na bibili lang ng kape at naiwan silang tatlo sa silid. Naghintay si Pilar na makalayo si Angelica bago muling magsalita. "Hindi ako nagtitiwala sa kanya." Diretsong sabi ni Pilar, walang paligoy-ligoy. "Nay, please." Pagod na, sabi ni Daniel. "Huwag ngayon." "Kailan pa, Daniel? Kapag huli na ang lahat." Hinawakan ni Pilar ang braso ng manugang, ang kanyang mga daliri ay may diin. "Makinig ka. Kailan nga ba eksaktong nagsimulang manghina si Aya?" Nag-isip si Daniel. "Mga 3-4 na buwan na." "At kailan siya nagsimulang uminom ng gamot-gamot na yan?" Tanong ni Pilar. Tumango patungo sa bote ng syrup na nasa mesa. Natahimik si Daniel, halos magkasabay. "Ngunit, nagkataon lang yun, Nay. Si Angelica ang nag-aalaga sa kanya. Mabait siya kay Aya." Ang kabaitan ay madaling pekein. Matigas na, sabi ni Pilar. "Hindi mo ba napapansin? Masyado siyang perpekto. Masyadong maingat. Walang doktor na makahanap ng sakit dahil baka ang sakit ay hindi natural. Baka ito ay ibinibigay." Imposible. Mariing tanggi ni Daniel, ngunit isang maliit na binhi ng pagdududa ang itinanim sa kanyang isipan. Nakita ni Pilar ang pag-aatubili sa kanyang mga mata. Humina ang kanyang boses. "Anak, alam kong mahal mo siya, pero mas mahal mo si Aya. Sa probinsya namin sa Rizal, may isang matandang manggagamot, si Lola Remedios. Isa siyang albularyo. Nakikita niya ang mga bagay na hindi kayang makita ng mga makina ninyo dito sa syudad. Nakikita niya ang kaluluwa." "Albularyo?" Hindi makapaniwalang sabi ni Daniel. "Nay, nasa 21st century na tayo." Ang sakit ay kasing tanda ng mundo, Daniel. At ang lunas minsan ay matatagpuan sa mga ugat ng lupa, hindi sa loob ng laboratorio. Pakiusap ni Pilar. "Wala namang mawawala kung susubukan mo. Ano pa ba ang pag-asa na ibinibigay sa'yo ng mga doktor mo?" Walang naisagot si Daniel dahil ang sagot ay wala.
Gabi na nang makauwi sila sa kanilang malaking bahay sa Forbes Park. Pagod ang katawan at isip ni Daniel, si Angelica ay dumiretso sa kusina para maghanda ng hapunan. Hindi makatulog naglakad-lakad si Daniel sa sala. Ang bahay na ito na binuo niya kasama si Catherine ay unti-unti nang nagbabago. Ang mga kurtina, ang mga palamuti. Lahat ay may dampi na ni Angelica. Napahinto siya sa tapat ng isang display cabinet na puno ng mga family pictures. Nandoon ang mga larawan ni Aya noong sanggol pa mga litrato nila ni Catherine sa kanilang mga biyahe. At sa gitna ng lahat ang kanilang wedding portrait, isang larawan ng 2 taong puno ng pangarap. Pumikit siya, hinahayaang bumalik ang alaala ng nangiti ni Catherine. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, isang anino ang kanyang nakita sa dulo ng pasilyo. Si Angelica. Akala siguro nito ay natutulog na siya. Mula sa kanyang kinatatayuan, tahimik na pinanood ni Daniel ang kanyang asawa. Lumapit si Angelica sa display cabinet. Kinuha nito ang wedding portrait nila ni Catherine. Tinitigan niya ito nang matagal ang kanyang mukha ay walang emosyon, isang blankong canvas. Pagkatapos dahan-dahan binuksan niya ang isang drawer sa ilalim ng cabinet. Isang drawer na puno ng mga lumang magazine at hindi na ginagamit na mga gamit. At doon sa ilalim ng lahat, itinago niya ang litrato. Isinara niya ang drawer maingat na walang ingay at umakyat na sa hagdan. Naiwan si Daniel sa dilim na katayo, hindi makagalaw. Hindi ang syrup, hindi ang sinabi ni Pilar, kundi ang simpleng aksyon na yon, ang pagtatago sa alaala ng kanyang unang asawa, ang nagdulot ng malamig na kilabot sa kanyang buong katawan. Isang pakiramdam na may mali. Mayroong isang bagay na lubhang mali sa loob ng perpektong buhay na kanyang binuo. Lumipas ang 2 araw na parang isang lagnat na panaginip. Si Daniel ay gumagalaw sa mundo ng mga boardroom at construction sites, ngunit ang kanyang isip ay naiwan sa silid ng ospital sa pagitan ng mga salita ni Dr. Santos at ng babala ni Lola Pilar. Sa gabi pinagmamasdan niya si Angelica. Habang natutulog ang perpektong mukha nito, ay payapa at tinatanong niya ang sarili kung paano niya nagawang pagdudahan ang babaeng nag-alay ng sarili para sa kanyang pamilya. Ngunit sa tuwing bumabalik siya sa ospital at nakikita si Aya mas maputla, mas mahina ang pagdududa, ay bumabalik na parang lason na gumagapang sa kanyang mga ugat. Ang desisyon ay dumating isang madaling araw. Habang nakatayo siya sa bintana ng silid ni Aya, pinagmamasdan ang pagsikat ng araw sa ibabaw ng natutulog na syudad. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang nurse para palitan ng dextrose ng bata. "Kumusta na siya, Mr. Saitiya?" Tanong ng nurse. "May pagbabago ba?" Tanong ni Daniel bagamat alam na niya ang sagot. Umiling ang nurse puno ng simpatya. "Wala po. Stabilize lang siya pero hindi bumubuti. Parang may kung anong humihigop ng lakas niya." Humihigop ng lakas. Ang mga salitang yon ay tumama kay Daniel na parang kidlat. Iyon na. Sapat na ang paghihintay. Sapat na ang pagtitiwala sa siyensya na umaming talunan. Kahit gaano pa ito kabaliw, kahit gaano pa ito kalaban, sa lahat ng pinaniniwalaan niya, kailangan niyang subukan ang huling baraha. Hinarap niya si Angelica nang mag-agahan sila sa cafeteria ng ospital. "Pupunta tayo sa Rizal." Sabi niya, ang kanyang boses ay matatag, walang bahid ng pag-aalinlangan. Napatigil sa pag-inom ng kape si Angelica. "Rizal? Para saan? May meeting ka ba doon?" "Hindi. Dadalhin natin si Aya doon, sa albularyo na sinasabi ni Nay Pilar." Nalaglag ang panga ni Angelica. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng sunod-sunod na emosyon, pagkabigla, pagkalito at pagkatapos galit. "Ano ho?" Halos pasigaw niyang sabi na patingin ang mga tao sa paligid. "Daniel, nababaliw ka na ba? Isang albularyo, isang mangkukulam. Ipapahawak mo ang anak natin sa kung sinong hindi nakapag-aral. Paano kung lalo siyang mapahamak? At ano ang ginagawa natin dito? Angelica." Ganti ni Daniel, ang kanyang boses ay mahinahon
ngunit may bakal na diin. Nagbabayad tayo ng daan-daang libo bawat araw para panoorin siyang mamatay. Nang dahan-dahan, sinabi na ng mga doktor wala na silang magawa. Ito na lang ang pag-asa natin. Hindi yan pag-asa, Daniel. Yan ay kabaliwan. Giit ni Angelica, ang kanyang mga mata ay nagsimula ng mamasa. Mapanganib yan. Hindi natin alam kung anong ipapainom nila sa kanya, kung anong mga ritual ang gagawin nila. Baka lalo siyang lagnatin. Baka desidido na ako. Putol ni Daniel sa kanya. Bukas ng umaga aalis tayo. Nakita ni Angelica ang determinasyon sa mga mata ng asawa. Alam niyang wala nang makakapigil dito. Biglang nagbago ang kanyang anyo. Ang galit ay napalitan ng pag-aalala. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak sa pagkatalo. Huminga siya ng malalim. Sige, sabi niya, ang kanyang boses ay basag. Kung iyan ang sa tingin mo ay makakabuti sa kanya, sasama ako. Hindi ko kayo iiwan. Lumapit siya kay Daniel at hinawakan ang kanyang kamay. Gagawin ko ang lahat para kay Aya. Kung kailangan nating pumunta sa dulo ng mundo, gagawin ko. Naramdaman ni Daniel ang paggaan ng kanyang dibdib. Nawala ang kanyang pagdududa. Mali ka, Pilar, sabi niya sa kanyang isip. Tingnan mo siya. Mahal na mahal niya si Aya. Kinabukasan, habang inihahanda ni Daniel ang kanilang sasakyan, abala si Angelica sa pag-empake. Maingat niyang inilagay sa isang bag ang mga damit ni Aya, mga gamot at iba pang pangangailangan. Bago isara ang bag, kinuha niya mula sa ref ang isang bagong gawang bote ng Aya's Sunshine Syrup. Mas malaki ito kaysa sa karaniwan. Para sigurado, sabi niya sa sarili, isang malungkot na ngiti sa kanyang mga labi. Kailangan niya ng lakas para sa biyahe. Maingat niyang isinilid ang bote sa bag binalot ng damit para hindi mabasag. Ang pag-alis sa ospital ay isang labanan. Si Dr. Santos ay mariing tumutol, pinapirma pa sila ng waiver na nagsasabing inaalis nila ang responsibilidad sa ospital. Mr. Sai, hindi ko ito mairekomenda. Critical ang kondisyon niya para ibiyahe, pakiusap ng doktor. Mas critical kung mananatili kami dito. Matigas na sagot ni Daniel habang buhat-buhat niya ang natutulog na si Aya na binalot sa makapal na kumot. Ang kanilang itim na Ford Everest, isang simbolo ng kapangyarihan at yaman sa syudad, ay tila isang dayuhan habang tinatahak nila ang paakyat na daan patungo sa kabundukan ng Rizal. Ang makinis na aspalto ng SLEX at C5 ay napalitan ng baku-bakong kalsada. Ang mga matatayog na gusali ay napalitan ng matatayog na puno ng niyog at kawayan. Ang ingay ng syudad ay napalitan ng huni ng mga ibon at kuliglig. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay mabigat. Si Daniel ay nakapokus sa pagmamaneho, bawat lubak ay kanyang iniiwasan. Sa likod si Aya ay nakahiga sa kandungan ni Angelica. Ang ulo ay nakasandal sa dibdib ng madrasta. Bawat 10 minuto tinitingnan ni Daniel ang rearview mirror. Nakikita niya si Angelica. Marahang hinahaplos ang buhok ni Aya. Inaayos ang kumot. Binubulungan ito ng mga salitang hindi niya marinig. Isang perpektong larawan ng pagmamahal ng isang ina. Kailangan niyang uminom ng syrup, sabi ni Angelica. Pagkalipas ng 1 oras, itinigil ni Daniel ang sasakyan sa gilid ng daan. Inilabas ni Angelica ang malaking bote at maingat na pinainom si Aya. Ayan, sabi niya, pinupunasan ang bibig ng bata para hindi siya tuluyang manghina. Nagpatuloy sila sa paglalakbay. Ang daan ay lalong kumitid at naging maputik. Ang signal ng cellphone ay nawala na. Tila sila ay pumapasok sa ibang mundo, isang mundong naiwan ng panahon. Pagkatapos ng halos 4 na oras na biyahe, narating nila ang isang maliit na baryo na nakatago sa paanan ng isang bundok. Ilang bahay na gawa sa kahoy at pawid ang nakakalat sa gilid ng isang ilog. Ang hangin ay sariwa amoy lupa at mga dahon. Ayon sa direksyon ni Pilar, ang bahay ng albularyo
ay ang pinakahuli ang nakahiwalay sa lahat sa tabi mismo ng gubat. Dahan-dahan nilang tinahak ang makitid na daan hanggang sa matanaw nila ito. Isang simpleng bahay kubo, nakatayo sa ibabaw ng mga tukod na kawayan. Napapalibutan ito ng isang hardin na puno ng iba't ibang uri ng halaman, mga halamang hindi pamilyar kay Daniel. May mga nakasabit na pinatuyong ugat at dahon sa mga bintana. Ang buong lugar ay may aura ng misteryo at sinaunang kaalaman. Ipinatay ni Daniel ang makina. Sa isang saglit walang kumilos, tila sila ay mga manlalakbay na nakarating sa isang sagradong lugar at nag-aatubiling pumasok. Bumaba si Daniel mula sa sasakyan. Bago pa man siya makatawag, dahan-dahang bumukas ang pinto ng bahay kubo. Lumabas ang isang matandang babae. Maliit lang siya, hukot na ang likod sa katandaan. Ang kanyang buhok ay puting-puti na parang sinulid, na pilak nakatali sa isang simpleng pusod. Ang kanyang mukha ay isang mapa ng panahon, bawat kulubot ay isang kwento. Nakasuot siya ng isang lumang bestida at tapis. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalas at puno ng buhay. Tila kaya nitong basahin ang pinakatatagong lihim ng isang tao. Siya si Lola Remedios. Hindi siya nagsalita. Ang kanyang tingin ay lumampas kay Daniel at dumiretso sa sasakyan. Bumaba na rin si Angelica, akay-akay ang mahinang si Aya. Tinitigan ni Lola Remedios ang tatlo. Una kay Aya, isang titig na puno ng awa at pag-unawa. Sumunod kay Daniel, isang titig ng pagsusuri, tinitimbang ang lalim ng kanyang desperasyon. At panghuli, kay Angelica. Ang mga mata ng matanda ay tumitig kay Angelica. Walang galit, walang paghusga. Isang titig lang na tumatagos na parang isang kutsilyong humihiwa sa lahat ng pagkukunwari. Isang titig na tila nagsasabing, alam ko. Sa ilalim ng titig na yon, si Angelica, ang babaeng laging kalmado at kontrolado, ay bahagyang napaatras. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Daniel ang isang siwang sa kanyang perpektong maskara, isang siwang ng takot. Ang loob ng bahay kubo ay mas maluwag kaysa sa inaakala ni Daniel. Malinis at maayos. Ang sahig ay kawayan na makintab sa kapupunas. Ang amoy sa loob ay pinaghalong insenso, pinatuyong dahon at usok mula sa isang maliit na kalan sa sulok. Walang mamahaling gamit, tanging mga bangkong kahoy, isang papag, at mga estanteng puno ng mga garapon na naglalaman ng iba't ibang uri ng ugat, buto at langis. Ang lugar ay may bigat ng katahimikan at tradisyon. Iupo ninyo siya rito, sabi ni Lola Remedios. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit malinaw, tila isang agos ng tubig sa batis. Itinuro niya ang isang papag na natatakpan ng hinabing banig. Maingat na inihiga ni Daniel si Aya. Si Angelica naman ay agad na umupo sa tabi nito, hinahaplos ang buhok ng bata, tila isang bantay na hindi aalis sa kanyang pwesto. Hindi pinansin ni Lola Remedios ang mga magulang. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa bata. Lumuhod siya sa tabi ng papag. Hindi siya gumamit ng stethoscope o anumang medikal na instrumento. Ang una niyang ginawa ay tinitigan lang si Aya. Nang matagal, ang kanyang mga mata ay naglalakbay mula ulo hanggang paa. Tila binabasa ang isang aklat na tanging siya lang ang nakakaintindi. Pagkatapos kinuha niya ang kamay ni Aya. Ang kanyang mga daliri, magaspang at kulubot, ay marahang sinuri ang pulso ng bata. Pagkatapos ay inilapat niya ang kanyang palad sa noo, sa dibdib at sa tiyan ni Aya, nakapikit, tila nakikiramdam sa isang enerhiyang hindi nakikita. Inilapit niya ang kanyang mukha sa bibig ni Aya at marahang inamoy ang hininga nito. Isang mahabang malalim na pag-amoy. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, isang anino ng kalungkutan ang dumaan sa mga ito. Ang katawan niya. Simula ni Lola Remedios tumingin kay Daniel. Ang katawan niya ay nilalabanan ng isang bagay na nasa loob. Isang bagay na hindi dapat naririto. Hindi ito mikrobyo.
Hindi ito sakit na galing sa hangin o sa tubig. Ito ay isang bagay na unti-unting kumakain sa kanyang liwanag. Napatayo si Angelica. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Lason po ba? Tumingin si Lola Remedios kay Angelica, ang kanyang mga mata ay hindi nagbabago. Ang lason ay maraming anyuhidya. Minsan ito ay nasa anyo ng isang bagay na matamis. Isang malamig na kaba ang naramdaman ni Daniel. Naalala niya ang mga salita ni Pilar. Magagamot niyo po ba siya? Tanong ni Daniel, ang kanyang boses ay puno ng pakiusap. Hindi agad sumagot si Lola Remedios. Muli siyang tumingin kay Aya na ngayon ay mahimbing na natutulog. Ang katawan ay parang halamanan, sabi ng matanda. Kapag nilagyan mo ng laso ng lupa, hindi mo ito basta-basta maaalis sa isang dilig lang. Kailangan mong linisin ang lupa, bigyan ito ng panahon para maghilom at hayaang ang araw at ulan ang muling magpabalik ng kanyang lakas. Humarap siya sa kanila, ang kanyang mukha ay seryoso. Kailangan kong linisin ang katawan niya. Kailangan kong palakasin ang kanyang espiritu. At para magawa ko yon, kailangan ko ng panahon. May kinuha siyang isang maliit na mangkok na may lamang maitim na likido. Ito muna, sabi niya, iniabot ito kay Daniel. Isang patak lang sa kanyang dila, pampakalma. Ano po iyan? Mabilis na tanong ni Angelica, sinusuri ang mangkok. Ugoy ng duyan, sagot ng matanda. Isang halaman na nagpapatulog ng mahimbing para makapag-ipon ng lakas ang katawan. Nag-aalangang kumuha ng isang patak si Daniel gamit ang kanyang daliri at ipinahid sa dila ni Aya. Tila wala itong epekto. Kailangan niyang manatili rito, deklara ni Lola Remedios. Sa akin, 2 linggo. Ano, sabay na sabi ni Daniel at Angelica. Hindi maari. Mariing sabi ni Angelica, hinigpitan ang hawak sa kamay ni Aya. Hindi namin siya iiwan. Paano kung may mangyari sa kanya? Paano kung kailanganin niya ng ospital? Wala man lang kayong telepono dito. Hiha, kalmadong sabi ni Lola Remedios. Ang kailangan niya ngayon ay hindi ospital. Ang kailangan niya ay katahimikan, lunas mula sa lupa, at pahinga mula sa lahat. Ang huling mga salita ay tila may patama isang fleshe na direktang nakatutok kay Angelica. 2 linggo ay masyadong matagal. Sabi ni Daniel, isang matinding pag-aalinlangan ang gumuguhit sa kanyang isipan, ang iwan ng kanyang anak sa isang lugar na walang doktor, walang modernong kagamitan. Ito ay isang sugal na napakalaki ng taya. Kung gayon, sabi ni Lola Remedios, dahan-dahang tumayo. Maaari na kayong umalis. Ibalik ninyo siya sa inyong mga doktor na may magagandang makina. Hindi ko kayo pipilitin. Iyon ang pinakamasakit na pagpipilian na hinarap ni Daniel sa kanyang buhay. Ang bumalik sa syudad ay pag-amin ng pagkatalo, pagbabalik sa isang sitwasyong walang pag-asa. Ang manatili at sumunod ay isang pagtalon sa bangin ng kawalang katiyakan, isang pagtitiwala na labag sa lahat ng kanyang luhika. Tumingin siya kay Aya sa maputlang mukha nito sa mababaw na paghinga. Naalala niya ang kanyang pangako kay Catherine. Protektahan mo siya. Alin ang totoong proteksyon? Ang manatili sa ligtas na hawla ng ospital kung saan unti-unti siyang namamatay, o ang ipagsapalaran siya sa kamay ng isang matandang babae na may karunungang hindi niya maintindihan. Huminga siya ng malalim. Sige po, sabi niya, ang mga salita ay tila may sariling bigat. Iiwan namin siya sa inyo. Daniel, hindi. Sigaw ni Angelica, tumayo at hinarap siya. Hindi mo to pwedeng gawin. Anak natin siya. Kaya ko nga to ginagawa. Angelica. Sagot ni Daniel, ang kanyang boses ay tumaas sa unang pagkakataon. Dahil anak ko siya. Dahil wala nang ibang paraan. Dahil mas gugustuhin kong sumugal kaysa panoorin siyang mamatay nang walang ginagawa. Ang mga salita ay tumama kay Angelica na parang sampal. Nakita niya ang bakal na determinasyon
Sa mga mata ng asawa, alam niyang talo na siya. Ang pagpapaalam ang pinakamahirap na bahagi. Lumuhod si Daniel sa tabi ni Aya at hinalikan ito sa noo. Anak, bulong niya pinipigilan ang panginginig ng kanyang bose. Magpapagaling ka dito ha, babalikan ka namin ni Mommy. Maging matapang ka. Si Angelica naman ay yumakap ng mahigpit kay Aya, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Isang perpektong larawan ng isang inang ayaw mawalay sa kanyang anak. Ang kanyang mga hikbi ay tumatagos sa puso. Anak ko, huwag kang mag-alala. Mahal, hagulgol niya. Babalik kami agad. Dito lang kami. Tatawag kami palagi. Ay wala palang telepono. Tumingin siya kay Lola Remedios na may takot sa mga mata. Paano kung may emergency? Ang bundok ang magsasabi sa akin. Simpleng sagot ng matanda. Iniwan ni Angelica ang bag na dala niya sa paanan ng papag. Nandyan po ang mga damit niya at ang kanyang vitamins. Itong syrup po kailangan niya tong inumin 2 beses sa isang araw. Importante po yan. Isang tipid na tango lang ang isinukli ni Lola Remedios. Habang naglalakad sila palabas ng bahay, lumingon si Daniel. Nakita niya si Lola Remedios na umupo sa tabi ni Aya, hinahaplos ang buhok nito. Tila isang lola na nag-aalaga sa kanyang apo. Nang makasakay na sila sa sasakyan, hindi mapigilan ni Angelica ang pag-iyak. Daniel, tama ba to? Paano kung kanab mo ni? Paano kung ito na ang huling beses na makikita natin siyang buhay? Hindi sumagot si Daniel. Pinaandar niya ang makina. Habang umaatras ang sasakyan, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa bahay kubo. At doon nakita niya ang isang bagay na nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Lumabas si Lola Remedios mula sa bahay, dala ang bag na iniwan ni Angelica. Binuksan niya ito at inilabas ang malaking bote ng Aya's Sunshine Syrup. Tinitigan niya ito ng saglit. Pagkatapos dahan-dahan binuksan niya ang takip. Hindi niya ito inamoy, hindi niya ito tinikman. Diretso siyang naglakad patungo sa isang halaman sa gilid ng kanyang hardin, isang magandang halaman na may malalapad na dahon. At doon sa lupa, sa mismong ugat ng halaman, ibinuhos niya ang lahat ng laman ng bote. Ang makapal at mamula-mulang likido ay dahan-dahang sinipsip ng uhaw na lupa. Pagkatapos itinapon niya ang basyong bote sa isang sulok. Bumalik siya sa loob ng bahay kubo na tila walang nangyari. Napatulala si Daniel. Ang eksena ay tumagal lang ng ilang segundo, ngunit para sa kanya ito ay isang pelikulang nag-slow motion. Bawat detalye ay nakatatak sa kanyang isipan. Bakit niya itinapon? Kung bitamina lang iyon, bakit niya sasayangin? Isang malamig na tinig ang bumulong sa kanyang isipan. Ang lason ay maraming anyuhidya. Minsan, ito ay nasa anyo ng isang bagay na matamis. Niliko niya ang sasakyan at nagsimulang bumaba sa bundok palayo sa kanyang anak. Palayo sa kasagutan, dala-dala ang isang imahe na hindi na niya kailanman malilimutan, ang imahe ng isang perpektong lunas na itinapon na parang lason. Ang biyahe pabalik sa Maynila ay binalot ng mabigat na katahimikan. Si Angelica ay nakatingin lang sa bintana. Ang kanyang mukha ay nababasa ng mga luhang tahimik na dumadaloy. Si Daniel naman ay mahigpit ang hawak sa manibela. Ang kanyang isip ay ligalig. Ang imahe ni Lola Remedios na itinatapon ng syrup ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan, isang sirang plaka na ayaw tumigil. Bakit sinubukan niyang bigyan ito ng rason? Baka may sariling gamot ang matanda. Baka hindi siya nagtitiwala sa anumang gawa sa syudad. Baka nag-iingat lang siya. Ngunit gaano man niya subukang kumbinsihin ang sarili, ang pakiramdam ng pagkabalisa ay hindi nawawala. Nang makarating sila sa kanilang bahay sa Forbes Park, ang karangyaan nito ay tila isang insulto. Malawak ang sala, mataas ang kisame, ngunit ang pakiramdam ay masikip at nakak-suffocating. Ang bawat sulok
ay nagpapaalala sa kanila nang kawalan ni Aya ang maliit na sapatos sa may pinto, ang mga drawing na nakadikit sa ref, ang bakanteng upuan sa hapagkainan. Ang unang araw ay impyerno. Walang signal sa bundok, kaya walang paraan para malaman kung ano na ang nangyayari. Si Angelica ay palakad-lakad sa loob ng bahay hindi mapakali. Si Daniel naman ay ikinulong ang sarili. Sa kanyang study, sinusubukang magtrabaho, ngunit ang mga numero at plano sa kanyang harapan ay walang kahulugan. Sa ikalawang araw, hindi na natiis ni Daniel. Nag-drive siya papunta sa pinakamalapit na bayan sa paanan ng bundok kung saan merong signal. Nagbaka sakali siyang merong landline ang kapitan ng baryo. Matapos ang ilang oras na pagtatanong, nakuha niya ang numero. Nanginginig ang kanyang kamay habang nagdadial. "Kap," sabi ng isang magaspang na boses sa kabilang linya. "Sino to?" "Ako po si Daniel C." Paliwanag niya. "Yung naghatid po ng bata kay Lola Remedios kahapon. Nais ko lang po sanang malaman kung kumusta na po siya." "Ah, oo, sandali ipapatawag ko ang isang bata para puntahan si Remedios." Ang sumunod na 10 minuto ng paghihintay ay ang pinakamahaba sa buhay ni Daniel. Bawat segundo ay isang karayom na tumutusok sa kanyang pasensya. "Hello." Isang pamilyar na boses ang narinig niya. Si Lola Remedios. "Lola, si Daniel po ito. Si Aya po, kumusta na po siya?" "Kalmado lang, iho," sabi ng matanda. Ang bata ay natutulog. "Nagpainom ako ng sabaw ng nilagang ugat." Mahina pa pero ang lagnat sa loob ng kanyang katawan ay unti-unti nang nawawala. "Salamat po sa Diyos." Hinga ni Daniel. "Pwede ko po ba siyang makausap?" "Huwag muna. Hayaan mo siyang mag-ipon ng lakas. Tumawag ka ulit bukas." At ibinaba na ng matanda ang telepono. Medyo gumaan ang pakiramdam ni Daniel. Ibinahagi niya ang balita kay Angelica na pansamantalang napangiti sa unang pagkakataon sa loob ng 2 araw. Sa mga sumunod na araw, ang mga tawag sa telepono ang naging sentro ng kanilang buhay. Araw-araw, magdadrive si Daniel papunta sa bayan. Araw-araw, pareho ang routine. At araw-araw, mayroong kaunting pag-unlad. Uminom siya ng lugaw kanina. Balita ni Lola Remedios sa ika-4 na araw. Nakaupo na siya sa labas, nagpapainit sa araw. Sa ika-5 araw, sa ika-7 araw, pinayagan na ni Lola Remedios na makausap ni Daniel si Aya. "Hello, Daddy." Ang boses sa kabilang linya ay mahina pa, ngunit ito ang pinakamagandang musikang narinig ni Daniel. "Aya, anak, kamusta ka na?" Hindi niya napigilan ang panginginig ng kanyang boses. "Okay lang po, Daddy. Medyo pagod pa." Sagot ni Aya. "Pinapakain po ako ni Lola Remedios ng maraming gulay. Mapait po yung iba." Natawa si Daniel. "Kainin mo lahat yan, anak, ha? Para lumakas ka." "Opo. Namimiss ko na po kayo ni Mami. Namimiss ka na rin namin. Mahal na mahal ka namin, anak." Pagkatapos ng tawag pakiramdam ni Daniel, ay kaya niyang buhatin ang buong mundo. Ngunit habang tumatagal, isang kakaibang pagbabago ang napansin niya kay Angelica. Habang gumaganda ang balita tungkol kay Aya, si Angelica naman ay tila lalong lumulungkot at nagiging tahimik. Akala ni Daniel noong una ay dahil lang sa pag-aalala. Ngunit iba ang kanyang nakikita. Sinimulan ni Angelica na linisin ang bahay. Masyado ng maraming kalat, sabi niya isang araw. Sinimulan niyang ayusin ang sala, pinalitan ng mga lumang kurtina na pinili pa ni Catherine. Ang mga palamuti na matagal nang nandoon ay pinalitan niya ng mga bago mas moderno. Para magkaroon ng bagong hangin sa bahay, paliwanag niya. Isang hapon pag-uwi ni Daniel, nakita niya si Angelica na nag-aayos ng kwarto ni Aya. Ang mga lumang bedsheet na may cartoon character ay napalitan na ng kulay rosas na satin. Ang mga poster sa pader ay tinanggal na. "Inaayos ko lang para pag-uwi niya, mas maganda na ang kwarto niya."
sabi ni Angelica habang nakangiti. Ngunit ang nangiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. At ang pakiramdam ni Daniel ay hindi ito pag-aayos. Ito ay pagbubura. Unti-unting binubura ni Angelica ang mga bakas, hindi lang ni Aya, kundi pati na rin ni Catherine na siyang pumili ng karamihan sa mga gamit na yon. Ang tensyon sa pagitan nila ay sumabog isang gabi. Hinahanap ni Daniel ang isang lumang photo album. Hindi niya ito makita sa dati nitong lalagyan sa study. Angelica, nakita mo ba yung album na kulay brown? Tanong niya. Yun ba? Sagot ni Angelica mula sa kusina. Naisip ko kasing masyado ng luma at nagkakaamag na. Nakatago lang yan sa bodega. Bakit mo nilagay sa bodega? Tanong ni Daniel pilit na pinapakalma ang sarili. Para magkaroon ng space para sa mga bago nating pictures. Sabi ni Angelica na parang ito ang pinakaluhikal na bagay sa mundo. Nandoon ang mga pictures ni Catherine? Mariing sabi ni Daniel. Natigilan si Angelica. Humarap siya kay Daniel, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng sakit. Daniel, 7 taon na siyang wala. Hindi ba pwedeng tayo naman, ang pamilya natin ngayon? Parte siya ng pamilyang ito. Hindi na napigilan ni Daniel ang galit. At ang mga alaala niya ay parte ng bahay na ito. Pero ako ang asawa mo ngayon. Ako ang ina ni Aya. Sigaw pabalik ni Angelica. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi ba sapat na binibigay ko ang lahat para sa inyo? Bakit pakiramdam ko anino pa rin niya ang kasama mo? Bakit kailangan kong makipagkumpetensya sa isang patay? Ang mga salitang iyon ay tumama kay Daniel. Kompetensya. I'm only wants to help you move on, Daniel, para sa ating lahat. Hagulgol ni Angelica. Ayokong lumaki si Aya na laging ikinukumpara sa ina niya. Gusto kong magkaroon siya ng sarili niyang buhay. Kasama ako. Natahimik si Daniel. Ang sakit sa boses ni Angelica ay totoo. Siguro ay tama siya. Siguro ay sobra lang siyang nag-iisip. Niyakap niya ang kanyang asawa. Patawad. Bulong niya. Stress lang tayong lahat. Ngunit habang yakap niya si Angelica, isang malamig na tawag ang kanyang natanggap. Ito si Lola Pilar. Daniel, kumusta na ang apo ko? Mabuti na po siya, Nay. Araw-araw lumalakas. Mabuti naman kung ganoon, sabi ni Pilar. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya. Pero ikaw, mag-iingat ka. Bulong ni Pilar. Huwag mong kakalimutan ang sinabi ko. Magmatsyag ka. Lalo na sa mga bagay na ibinibigay niya sa bata. Huwag kang magtitiwala sa anumang galing sa kanyang kamay. Ang babala ay parang isang malamig na hangin na muling bumuhay sa apoy ng pagdududa sa puso ni Daniel. Ang yakap niya kay Angelica ay biglang naging malamig at walang laman. Ang araw ng pag-uwi ni Aya ay parang isang pista. Si Daniel ay nag-drive papunta sa Rizal na may ngiti sa labi na hindi maalis-alis. Si Angelica sa tabi niya ay abala sa pagpaplano. Nagluto ako ng paborito niyang carbonara. Masayang sabi ni Angelica. At bumili ako ng cake. Naisip ko mag-celebrate tayo. Isang welcome home party para sa ating prinsesa. Magandang ideya yan. Sang-ayon ni Daniel, ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Sa mga huling araw, sinubukan niyang iwaksi ang mga pagdududa. Si Angelica ay naging mas maasikaso, mas malambing. Marahil ay epekto lang talaga ng stress ang lahat. Nang marating nila ang bahay ni Lola Remedios, isang milagro ang sumalubong sa kanila. Mula sa pinto lumabas ang isang batang babae at tumakbo palapit sa kanila. Hindi ito ang Aya na iniwan nila, maputla, mahina at walang buhay. Ang batang tumatakbo palapit sa kanila ay si Aya. Ang kanyang mga pisngi ay may kulay, ang kanyang mga mata ay nagniningning at ang kanyang tawa ay isang musika na matagal na nilang hindi naririnig. Daddy, Mommy, anak. Nagyakapan silang tatlo sa gitna ng daan, isang magulong paghahalo ng tawa at luha.
Binuhat ni Daniel si Aya at inikot-ikot. Ang bigat mo na biro niya. Siyempre, ang dami kong kinain na gulay. Tawa ni Aya. Lumapit si Angelica at pinuno ng halik ang mukha ng bata. Namiss ka namin, anak. Tingnan mo, ang ganda-ganda mo. Ang lakas-lakas mo na. Mula sa pintuan ng kubo, tahimik na nanonood, si Lola Remedios isang maliit na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Nagpasalamat ng lubos si Daniel, inabutan ito ng isang makapal na sobre. Huwag na iho ang tanggi ng matanda. Ang paggaling ng bata, ang aking kabayaran. Ngunit bago sila umalis, hinawakan ni Lola Remedios ang braso ni Daniel. Ang lunas ay nagsimula na. Bulong niya tanging para sa pandinig ni Daniel. Pero ang sakit, ang ugat ng sakit, ay hindi pa nawawala. Mag-ingat ka. Hindi na naintindihan ni Daniel ang ibig sabihin nito. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang malusog na anak. At iyon lang ang mahalaga. Ang bahay ay muling nagkaroon ng buhay. Ang tawa ni Aya ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok. Ang welcome home party ni Angelica ay isang tagumpay. Dumating si Lola Pilar na hindi mapaghiwalay sa kanyang apo. Ang mga mata ay puno ng luha ng kagalakan. Ang hapagkainan ay puno ng pagkain. Ang amoy ng carbonara at garlic bread ay nangingibabaw. Sa gitna ng mesa ay isang malaking chocolate cake na may nakasulat na, "Welcome home, Aya. Teka, may kulang pa." Sabi ni Angelica, tumayo at pumunta sa kusina. Pinanood siya ni Lola Pilar, ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Bumalik si Angelica na may dalang isang tray. Sa ibabaw nito ay isang pitzel ng kulay rosas na juice at isang pamilyar na bote. Bago pa ito. Ang disenyo ng etiketa ay mas maganda, Aya Super Sunshine Syrup. Wow, bago, sabi ni Aya. Siyempre naman, nakangiting sabi ni Angelica. Dahil magaling ka na kailangan mo ng mas malakas na vitamins para hindi ka na ulit magkasakit. Ang puso ni Daniel ay biglang kumabog ng mabilis. Naramdaman niya ang titig ni Lola Pilar mula sa kabilang dulo ng mesa. "Ako na ang magtitimpla para sa'yo, anak," sabi ni Angelica. Kumuha siya ng isang baso, nagsalin ng juice. Pagkatapos binuksan niya ang bagong bote ng syrup. Ang likido sa loob ay mas matingkad ang kulay, halos kulay dugo. Nagsalin siya ng isang kutsara sa baso at hinalo ito. "Heto na ang special power juice mo," sabi niya, iniaabot ang baso kay Aya. "Sandali," sabi ni Lola Pilar. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may awtoridad. "Bakit hindi na lang natin ipagdiwang ang kanyang paggaling sa natural na paraan? Tubig na lang muna siguro, Aya. Baka hindi pa kaya ng tiyan mo ang matatamis na inumin." Isang anino ng inis ang dumaan sa mukha ni Angelica, ngunit agad niya itong pinalitan ng isang matamis na ngiti. "Naku, Nay, okay lang po ito. Puro natural ingredients po ito. Ako po mismo ang gumawa." Tumingin siya kay Aya. "Gusto mo, di ba, anak?" Tumango si Aya, sabik na sa matamis na inumin. "Opo, Lola. Okay lang po ako. Malakas na po ako, di ba, Daddy?" Tumingin si Aya kay Daniel, naghahanap ng pagsang-ayon. Lahat ng mata ay nasa kanya. Nahati ang kanyang isipan. Sa isang banda ang babala ni Lola Remedios at ang matalim na titig ni Pilar. Sa kabilang banda ang masayang mukha ng kanyang anak at ang maasikasong asawa. Ano ba ang mas masama? Ang pagdudahan ng asawa mo o ang pagkaita ng anak mo ng isang simpleng kaligayahan? "Sige na, anak." Pilit nang ngumiti si Daniel. "Isang baso lang." Tagumpay nang ngumiti si Angelica. Inabot niya ang baso kay Aya. Ininom ito ni Aya ng mabilis uhaw mula sa paglalaro. Sarap," sabi niya, pinupunasan ng kanyang bibig. Nagpatuloy ang kainan, nagkwentuhan, nagtawanan. Nagsimulang maniwala si Daniel na nagkamali siya. Nagkamali sina Pilar at Remedios. Ang lahat ay isang malaking nakakatakot na pagkakataon lamang, hanggang sa nasa kalagitnaan ng pagkain ng cake si Aya nang bigla siyang napatigil.
Ang kanyang kamay ay nanginginig. "Anak, okay ka lang?" tanong ni Angelica. Hindi sumagot si Aya. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, nakatitig sa kawalan. Ang kanyang mukha ay biglang namutla, mas maputla pa, kaysa noong nasa ospital siya. "Aya!" Tawag ni Daniel tumayo. Isang mahinang tunog ang lumabas sa bibig ni Aya parang sinasakal. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. "Anong nangyayari?" sigaw ni Angelica. At pagkatapos sa harap nilang lahat, ang mga mata ni Aya ay pumuting at ang kanyang maliit na katawan ay nagsimulang mangisay. Ang kanyang mga braso at binti ay nanigas nanginginig nang walang kontrol. Ang kanyang ulo ay tumatagilid. Bula ang lumabas sa kanyang bibig. Nahulog siya mula sa kanyang upuan at bumagsak sa sahig. "Aya!" Ang sigaw ni Lola Pilar ay parang isang punyal na tumusok sa puso ng lahat. Nagyelo ang mundo ni Daniel. Ang ingay ng mga nabasag na plato, ang sigaw ni Angelica, ang pag-iyak ni Pilar, lahat ay tila nasa malayo. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang anak, nangingisay sa sahig kinakain ng parehong halimaw na akala niya ay natalo na nila. Dumapa siya sa sahig, niyakap ang nanginginig na katawan ni Aya. "Anak, gumising ka. Huwag mo kong iwan." Pero ang mga mata ni Aya ay sarado na. Ang pangingisay ay tumigil, ngunit siya ay walang malay. Ang kanyang katawan ay malata na parang isang basahan. Binuhat ni Daniel ang kanyang anak. Ang kanyang mga mata, puno ng sindak at galit, ay naghahanap ng isang tao sa silid. Si Angelica. Nakatayo ito. Ang kamay ay nasa bibig, ang kanyang muka ay isang perpektong maskara ng pagkabigla at takot. Ngunit sa likod ng maskarang iyon, sa likod ng mga luhang nagsisimula, nang tumulo nakita ni Daniel ang isang bagay na nagpayelo sa kanyang dugo. Isang kislap, isang panandaliang kislap ng tagumpay. At sa sandaling iyon, alam na niya na ang halimaw ay hindi umalis. Ang halimaw ay kasama nila sa hapagkainan at ito ay nag-aalok ng lason sa anyo ng pagmamahal. Ang biyahe pabalik sa bundok ay isang desperadong pagtakbo laban sa oras. Ang karangyaan ng Fort Everest ay isang kabalintunaan. Habang humaharurot ito sa madilim at maputik na daan, ang mga gulong nito ay kumakapit para sa buhay. Sa loob, ang hangin ay masikip, puno ng takot. Sa likod, si Lola Pilar ay yakap-yakap ang walang malay na si Aya, binabalot ito sa alampay binubulungan ng mga panalangin. Ang bawat pag-uga ng sasakyan ay isang suntok sa kanyang dibdib. Sa tabi ni Daniel, si Angelica ay humahagulgol, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. "Diyos ko, Daniel, anong nangyayari? Akala ko ba magaling na siya. Dalhin na natin siya sa ospital. Mas malapit ang ospital." Hindi lumingon si Daniel. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa daan, matalas na parang agila. Ang kanyang mukha ay parang bato, walang emosyon, ngunit ang kanyang mga ugat sa leeg ay lumilitaw sa tindi ng kanyang galit at pagpipigil. "Hindi," sabi niya, ang kanyang boses ay malamig at walang bahid ng pag-aalinlangan. "Sa ospital, sasabihin lang nila ulit na walang sakit ang anak ko." "Pero Daniel, kailangan niya ng mga doktor." Pakiusap ni Angelica, hinawakan ang kanyang braso. Isang marahas na galaw ang ginawa ni Daniel, iwinaksi ang kamay ni Angelica na parang ito ay isang ahas. Ang biglaang kilos ay nagpatigil kay Angelica. Nakita niya ang isang bagay sa mga mata ng kanyang asawa na hindi pa niya nakikita dati, isang malamig, mapanganib na apoy. "Sinabi ko ng hindi." Ulit ni Daniel, ang bawat salita ay may bigat. Kung may isang taong makakatulong sa kanya, iyon ay ang taong minsan nang nagpagaling sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi na nagsalita si Angelica. Sumandal na lang siya sa kanyang upuan, ang kanyang mga hikbi ay napalitan ng tahimik na pag-iyak habang pinagmamasdan niya ang madilim na kalsada na kanilang tinatahak.
Nang marating nila ang bahay ni Lola Remedios, ang mga ilaw mula sa kanilang sasakyan ay nag-iisa sa gitna ng kadiliman ng gubat. Bago pa man makababa si Daniel, bumukas na ang pinto ng kubo. Si Lola Remedios ay nakatayo roon, may hawak na lampara, tila ba inaasahan na sila. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay may lungkot ng isang taong nakita na ang hinaharap. "Pumanhik kayo," dali sabi niya. Binuhat ni Daniel si Aya at mabilis na ipinasok sa loob. Kasunod niya si Lola Pilar. Dito, utos ni Lola Remedios itinuro ang papag. "Umalis ka muna, Hija," sabi niya kay Angelica na akmang susunod. "Pero, hindi ka kailangan dito sa loob," matigas na sabi ng matanda. Walang lugar para sa pakikipagtalo. Si Angelica ay naiwan sa labas sa dilim habang isinasara ang pinto. Sa loob, mabilis na kumilos si Lola Remedios. Kumuha siya ng isang palanggana ng maligamgam na tubig na may mga dahon ng kung anong halaman. Sinimulan niyang punasan ang mukha, mga braso at binti ni Aya. "Pilar," sabi niya, "kumuha ka ng dahon ng gabi sa likod bahay, dikdikin mo at itapal sa kanyang talampakan." "Anong nangyayari sa kanya, Lola?" tanong ni Daniel, ang kanyang boses ay basag. Hindi tumingin sa kanya si Lola Remedios. Ang kanyang atensyon ay nasa bata. "Bumalik ang lason," sabi niya habang patuloy sa pagpupunas. Mas malakas ngayon. Ang katawan niya ay nabigla. Lason. Ang salitang iyon ay hindi na isang hinala. Ito na ay isang katotohanan na sinabi ng isang taong nakakaalam. Nagtrabaho sila nang walang tigil sa loob ng isang oras na parang isang buong magdamag. Si Lola Pilar ay nagdidikdik ng mga halaman. Si Lola Remedios ay naghahalo ng mga langis at ugat ipinapahid sa dibdib at likod ni Aya. Ang buong kubo ay napuno ng amoy ng lupa at mga halaman. Si Daniel ay nakatayo lang sa isang sulok, walang magawa, kundi magdasal, isang bagay na matagal na niyang hindi ginagawa. Dahan-dahan ang marahas na paghinga ni Aya ay nagsimulang kumalma. Ang pamumutla ng kanyang balat ay bahagyang nabawasan. Ang kanyang katawan ay hindi na kasing init ng kanina. Nang matiyak ni Lola Remedios na stable na ang bata, humarap siya kay Daniel. Ang kanyang mga mata ay pagod, ngunit matalas pa rin. "Umuwi ka na, iho," sabi niya. "Hayaan mo na kami rito ni Pilar. Ligtas na siya sa ngayon." "Hindi po ako aalis," giit ni Daniel. "Kailangan mong umalis," sabi ni Lola Remedios. "Dahil ang laban mo ay wala rito. Ang laban mo ay nasa inyong bahay. Hindi gagaling ang batang ito hanggat hindi mo inaalis ang ugat ng kanyang sakit." Lumapit ang matanda kay Daniel. Mula sa isang bulsa ng kanyang bestida, inilabas niya ang isang maliit na telang supot. Binuksan niya ito. Sa loob ay may ilang piraso ng tuyong ugat na kulay kape, may kakaibang amoy. "Ito," sabi niya, inilagay ang supot sa palad ni Daniel. "Ito ang halaman na tinatawag na hininga ng gabi. Sa tamang dami ito ay gamot sa hika. Ngunit kung isasama sa asukal at ibibigay araw-araw, sa maliit na dosis, unti-unti nitong sinisira ang dugo at pinahihina ang puso. Hindi ito nakikita sa karaniwang eksaminasyon ng dugo. Ang epekto nito ay parang isang sakit na walang pangalan." Tinitigan ni Daniel ang mga ugat sa kanyang palad. Ang mga ito ay tila mga tuyong daliri ng kamatayan. "Hanapin mo ito," sabi ni Lola Remedios. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Daniel, puno ng kahulugan. "Hanapin mo ito sa inyong bahay. Kung sino man ang nagtatago nito, siya ang may hawak ng sakit ng iyong anak." Hinawakan ni Daniel ang supot. Ang tela ay magaspang sa kanyang palad, ngunit ang bigat nito ay parang bigat ng buong mundo. Isang hatol, isang misyon. Mag-ingat ka. Huling habilin ng matanda. Ang ahas na nagtatago sa damuhan ang pinakamapanganib sa lahat. Lumabas si Daniel ng kubo.
Ang hangin sa labas ay malamig. Nakita niya si Angelica nakaupo sa hagdanan, ang muka ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Nang marinig niya ang kanyang mga yabag, mabilis itong tumayo. Daniel, kumusta na siya? Okay na ba siya? Tinitigan siya ni Daniel, ang kanyang magandang asawa, ang babaeng minahal niya pinagkatiwalaan, ang babaeng perpekto, ang maskara ng pag-aalala. Ngunit ngayon ang nakikita na lang niya ay isang estranghero, isang posibleng halimaw. Hindi siya sumagot. Naglakad siya papunta sa sasakyan. Saan ka pupunta? Hindi mo ba ako hihintayin? Tanong ni Angelica sumusunod sa kanya. Binuksan ni Daniel ang pinto ng sasakyan. Bago siya pumasok, hinarap niya ito. Uuwi ako. Sabi niya ang kanyang boses ay walang emosyon na lalong nakakatakot. May kailangan akong hanapin. Pumasok siya sa sasakyan at isinara ang pinto. Iniwan si Angelica na nakatayo sa gitna ng dilim mag-isa. Pinaandar niya ang makina at mabilis na umalis ang mga ilaw ng sasakyan ay humahawi sa kadiliman pabalik sa syudad. Hindi na siya isang ama na naghahanap ng lunas. Siya na ngayon ay isang mangangaso. At ang kanyang hunted ay nasa loob mismo ng kanyang sariling tahanan. Ang biyahe pabalik sa Maynila ay isang tahimik na paglalakbay sa loob ng sariling impyerno ni Daniel. Ang bawat kilometrong tinatahak palayo sa bundok ay isang hakbang palapit sa isang katotohanang kinatatakutan niyang harapin. Ang maliit na supot ng mga ugat sa kanyang bulsa ay tila isang baga na pumapaso sa kanyang hita, isang pisikal na paalala ng kanyang misyon. Nag-iisip siya. Pinipilit niyang ayusin ang mga piraso ng palaisipan. Ang biglaang panghihina ni Aya, ang espesyal na syrup, ang pagtatago ni Angelica sa litrato ni Catherine, ang pagtapon ni Lola Remedios sa unang bote ng syrup, ang biglaang pagbagsak ni Aya matapos uminom ng bagong timpla. Lahat ay nagtuturo sa isang direksyon, isang konklusyon na napakasama at napakabaliw na halos ayaw tanggapin ng kanyang isipan. Hindi niya kayang gawin yon. Mahal niya si Aya, pero ang mga salita ni Lola Remedios ay umalingaw-ngaw. Ang ahas na nagtatago sa damuhan ang pinakamapanganib sa lahat. Kinailangan niya ng plano. Hindi siya pwedeng basta-basta mag-akusa. Kung nagkakamali siya, sisirain niya ang kanilang pamilya nang walang dahilan. Ngunit kung tama siya, kailangan niyang maging maingat. Ang isang taong kayang manakit ng isang bata sa ganoong paraan ay hindi mahuhulaan ang kayang gawin kapag nasukol. Kinailangan niyang magpanggap. Nang pumarada siya sa garahe ng kanilang bahay, huminga siya nang malalim pinilit na pakalmahin ang nagwawalang kabayo sa kanyang dibdib. Isinuot niya ang maskara ng isang pagod at nag-aalalang asawa. Ang mga ngaso ay kailangang maging tupa bago siya sumalakay. Naabutan niya si Angelica sa sala palakad-lakad. Ang mga mata nito ay namumugto sa kaiiyak. Nang makita siya, mabilis itong lumapit. Daniel, nakawi ka na. Tumawag ako ng taxi pero walang makuha. Kumusta si Aya? Tumawag ka ba? Anong sabi nila? Sunod-sunod nitong tanong. Kalma. Sabi ni Daniel, hinawakan ito sa balikat. Ang paghawak sa kanya ay nagdulot ng malamig na kuryente sa kanyang braso, ngunit hindi niya ito ipinahalata. Stable na siya. Sabi ni Lola Remedios baka isang rare allergy lang sa isa sa mga halaman doon. Nag-react lang daw siguro sa luma niyang karamdaman. Ito ay isang kasinungalingan, isang paunang pain. Pinanood niya ang reaksyon ni Angelica. Isang alo ng ginhawa ang dumaan sa mukha nito. Allergy. Salamat sa Diyos. Akala ko kung ano na. Sinabi ko na sa'yo, Daniel, delikado. Ang mga halamang gamot na, yan tingnan mo ang nangyari. Masyadong mabilis siyang naniwala na isip ni Daniel. Kung tunay siyang nag-aalala, magtatanong siya kung anong klaseng allergy, kung ano ang gamot. Pero ang reaksyon niya ay hindi pag-usisa,
kundi paghahanap ng masisisi ang mga halaman, ang albularyo. Matulog ka na. Pagod ka na. Sabi ni Daniel, ang kanyang boses ay malumanay. Ako na ang bahala. Babantayan ko ang telepono kung sakaling tumawag si Lola Pilar. Tumango si Angelica, tila isang batang sumusunod sa magulang. Salamat, mahal. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Pinanood niya itong umakyat sa hagdan. Nang marinig niya ang pagsara ng pinto ng kanilang kwarto, nagsimula na ang pangangaso. Ang gabi ay mahaba at tahimik. Si Daniel ay gumalaw sa loob ng sarili niyang bahay na parang isang magnanakaw. Bawat yabag ay maingat. Bawat pagbukas ng pinto ay dahan-dahan. Una niyang pinuntahan ang kusina. Ang puso niya ay kumakabog habang binubuksan niya ang mga cabinet at drawer. Inisa-isa niya ang mga lalagyan ng pampalasa, mga bote ng kung ano-ano. Wala siyang nakitang kakaiba. Binuksan niya ang ref. Nandoon pa ang pitzel ng juice na ininom ni Aya. Kumuha siya ng sample nito at isinilid sa isang maliit na bote. Nandoon din ang bote ng Super Sunshine Syrup. Tinitigan niya ito, ang kaaway. Kinuha niya ito at itinago. Sunod niyang pinuntahan ang study ni Angelica. Isa itong maliit na silid kung saan siya nagbabasa at minsan ay nagtatrabaho. Ang lahat ay nasa perpektong ayos. Mga libro sa arkitektura at interior design, mga magazine. Walang bakas ng anumang masama. Lumipas ang 1 oras, 2. Nagsimula ng mag-alinlangan si Daniel. Baka nga nagkakamali lang siya. Baka ang lahat ng ito ay nasa isip lang niya, isang produkto ng stress at takot. Huli niyang pinuntahan ang kanilang master's bedroom. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Mahimbing na natutulog si Angelica, ang paghinga ay malalim. Sa liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, mukha siyang isang inosenteng anghel. Nilapitan niya ang walk-in closet nito. Ang damit ay nakaayos ayon sa kulay. Ang mga sapatos ay nakahilera. Si Angelica ay isang babaeng maayos sa lahat ng bagay. At doon sa pinakasulok ng closet sa likod ng mga winter coats na halos hindi naman nila nagagamit, may isang bagay na hindi dapat nandoon. Isang maliit na kahon na gawa sa kahoy na nara. Meron itong maliit na lock. Sinubukan niyang buksan. Nakalock. Naghahanap siya sa drawer ng bedside table ni Angelica. Sa ilalim ng mga alahas nito, nakita niya ang isang maliit na susi. Nagtama. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang kahon. Ang kanyang hininga ay halos huminto. Nang bumukas ito, ang unang nakita niya ay hindi ang mga ugat. Ang nakita niya ay isang tumpok ng mga litrato. Mga litrato nila ni Catherine, mga litratong kinuha niya mula sa mga photo album at display cabinet. Lahat ng mga ito ay may marka. Ang mukha ni Catherine ay sinulatan ng pulang marker, binilugan minsan ay may X. Sa ilalim ng mga litrato, may isa pang tumpok. Mga printout mula sa internet. Mga artikulo tungkol sa rare herbal toxins, poisons that mimic natural illness, how to induce chronic fatigue. At sa pinakailalim ng kahon, doon niya ito nakita. Isang plastic bag na puno ng mga tuyong ugat. Inilabas niya ang supot na bigay ni Lola Remedios at itinabi ito. Parehong-pareho. Ang itsura, ang amoy. Hininga ng gabi. Kasama ng mga ugat ay isang maliit na notebook. Isang diary. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ang diary. Ang sulat kamay ni Angelica ay maganda at isang kabalintunaan sa kasamaang nakasulat dito. Agosto 14. Sinabi niya sa akin ngayon na gusto niyang pumunta sa Palawan para sa anibersaryo ng kamatayan niya. Silang dalawa lang daw ni Aya para daw alalahanin si Catherine. Ako, inaasahan niyang maiiwan lang dito para magbantay ng bahay. Ako na asawa niya. Kailan niya kaya makikita na ako ang buhay niya ngayon, hindi ang patay na yon? Setyembre 2, may nabasa ako online. Isang halaman, ginagamit daw ng mga tribo para manghina ang kanilang mga kaaway
nang hindi sila namamatay agad. Para silang nagiging anino, perpekto, isang anino para sa anino ni Catherine. Setyembre 15. Nagsimula na ako ngayon, isang maliit na piraso, dinurog at hinalo sa kanyang paboritong strawberry jam. Sinabi kong vitamin jam ito. Tuwang-tuwa pa siya, ang inosenteng bata. Kung hindi lang dahil sa kanya matagal nang sa akin si Daniel, siya ang buhay na alaala ni Catherine at kailangan niyang magpahinga. Binitawan ni Daniel ang diary na parang ito ay isang nag-aapoy na uling. Hindi na siya makahinga. Ang hangin sa silid ay tila nawala. Napasandal siya sa pader, ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Ang katotohanan. Ito na ang katotohanan. At ito ay mas masama, mas karumal-dumal kaysa sa pinakamasama niyang bangungot. Ang kanyang perpektong asawa. Ang kanyang maasikasong ina para kay Aya. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at ng buhay ng kanyang anak ay isang halimaw. Mula sa kama, narinig niya ang isang ungol. Gumalaw si Angelica sa kanyang pagkakatulog, isang ngam na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang nananaginip. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagmamahal at awa ni Daniel ay naglaho, napalitan ng isang bagay na dalisay at nagyayelo. Galit. Isang galit na kayang pumatay. Dahan-dahan niyang isinara ang kahon. Isinara niya ang closet. Dinala niya ang lahat ng ebidensya, ang kahon, ang syrup, ang sample ng juice, at lumabas siya ng silid. Umupo siya sa dilim ng sala, sa ibaba ng hagdanan. Inilapag niya ang kahon at ang diary sa coffee table. At naghintay siya. Naghintay siya sa paggising ng ahas. Ang kadiliman sa sala ay parang isang mabigat na kumot. Nabubutas lamang ng malamlam na liwanag mula sa bintana na tinatamaan ng buwan. Si Daniel ay nakaupo sa isang armchair, isang anino, sa gitna ng mga anino. Sa ibabaw ng coffee table, sa kanyang harapan, ang mga ebidensya ay nakalatag na parang mga tropeo mula sa isang malagim na pangangaso, ang kahoy na kahon, ang nakabukas na diary, ang bote ng super sunshine syrup at ang maliit na sample ng juice. Ang bawat pagtik ng grandfather clock sa sulok ay parang isang martilyo na pumupukpok sa kanyang sentido. Hindi siya gumagalaw. Hindi siya kumukurap. Isa lang siyang estatwa ng nag-aapoy na galit naghihintay. Lumipas ang 1 oras, 2, hanggang sa marinig niya ang isang mahinang tunog mula sa itaas. Ang pagbukas ng pinto ng kanilang kwarto. Mga yabag sa pasilyo. Dahan-dahan bumaba si Angelica sa hagdan, nakasuot ng isang sutlang roba. Kinusot niya ang kanyang mga mata, mukhang inaantok. Daniel, mahal. Anong ginagawa mo dyan sa dilim? Hindi ka pa ba natuto? Natigil siya sa gitna ng hagdanan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang natatanaw niya ang mga bagay sa ibabaw ng coffee table. Ang kanyang mukha ay biglang namutla na parang nakakita ng multo. Ang maskara ng isang nag-aantok na asawa ay gumuho na palitan ng dalisay na takot. Ano? Ano yan? Nanginginig niyang tanong kahit alam na niya ang sagot. Hindi sumagot si Daniel. Ang ginawa niya ay kinuha ang kanyang telepono at pinindot ang play. Mula sa speaker ng telepono, umalingaw-ngaw ang boses ni Lola Remedios, malinaw sa katahimikan ng gabi. Ang halaman na tinatawag na hininga ng gabi, unti-unti nitong sinisira ang dugo at pinahihina ang puso. Ang epekto nito ay parang isang sakit na walang pangalan. Bawat salita ay parang isang sampal sa mukha ni Angelica. Napahawak siya sa rehas ng hagdanan para suportahan ang sarili. Hindi ko alam kung ano yan. Depensa niya ang kanyang boses ay isang desperadong bulong. Daniel, maniwala ka sa akin. Dahan-dahang tumayo si Daniel. Ang kanyang kilos ay kalmado, kontrolado, na lalong nagpapakita ng bagsik ng galit sa loob niya. Kinuha niya ang bote ng syrup
mula sa mesa. Hindi mo alam. Sabi niya ang kanyang boses ay mahina, ngunit umuugong sa buong sala. Kung gayon, hindi mo rin siguro alam kung ano ang laman nito. Bitamina lang yan, Daniel, ako mismo ang gumawa. Talaga. Ang sigaw ni Daniel ay sumabog na parang isang bomba. Isang sigaw na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, puno ng sakit, pagtataksil at galit na naipon. Napasigaw si Angelica sa gulat na paatras sa isang maraha. Nagalaw, ibinato ni Daniel ang bote ng syrup sa pader sa likod ni Angelica. Crash! Ang bote ay sumabog ang makapal at mapulang likido ay tumalsik sa puting pader na parang dugo dumadaloy pababa na parang mga luha ng kasalanan. Ano ang ginawa mo sa anak ko? Sigaw ni Daniel, ang kanyang muka ay ilang pulgada na lang mula kay Angelica. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ano ang ginawa mo sa pamilya ko? Wala akong ginawa. Hagulgol ni Angelica, niyakap ang sarili. Mahal ko si Aya, mahal ko kayo. Mahal. Natawa si Daniel, isang tawang walang kagalakan, isang tawang nakakakilabot. Ipinakita niya ang diary. Ito ba ang pagmamahal? Angelica, ang isulat na sana ay maging isang anino na lang siya. Ang bilangin ng bawat araw ng kanyang paghihirap. Hindi sa akin yan. Hindi ko alam kung saan mo yan nakuha. Huwag kang magsinungaling. Ang sigaw niya ay mas malakas pa. Sa sobrang galit sinipa niya ang coffee table. Ang mga gamit ay nagliparan. Ang tunog ay yumanig sa buong bahay. Dito na tuluyang gumuho si Angelica. Ang kanyang pagtanggi ay napalitan ng isang desperadong pag-amin. Ginawa ko yon dahil sa'yo. Sigaw niya pabalik, ang kanyang muka ay nababalot ng luha at galit. Ginawa ko yon para mapansin mo ako. Para ako naman ang makita mo. Palagi na lang si Catherine, ang multo ni Catherine. Kahit ang anak mo, siya pa rin ang nakikita mo sa kanya. Ako. Isa lang akong tagapag-alaga. Isang anino sa sarili kong pamamahay. Kaya nilason mo ang isang inosenteng bata. Tanong ni Daniel, ang kanyang boses ay bumaba, naging isang mapanganib na bulong. Kaya mo halos patayin ang sarili mong anak-anakan. Hindi ko siya papatayin. Sigaw ni Angelica, halos hysterical na. Gusto ko lang siyang magpahinga, maging mahina, para maipadala siya sa malayo sa isang sanatorium, para sa wakas masolo kita, para maging tunay na pamilya tayo, tayong dalawa lang. Ang bawat salita ay isang punyal na lalong sumusugat sa puso ni Daniel. Ang kabaliwan, ang kasakiman. Tayo ulit ni Daniel, dahan-dahang umiling. Walang tayo, Angelica. Lumapit siya. Ang pinakamasakit sa lahat ay pinagkatiwalaan kita. Ibinigay ko sa iyo ang puso ko. Ibinigay ko sa iyo ang pinakamahalagang bagay sa buhay ko. Daniel, patawarin mo ko. Nagkamali ako. Mahal na mahal kita. Ang kanyang mga salita ng pagmamahal ay lalo lang nagpaalab sa galit ni Daniel. Naalala niya ang nangingisay na katawan ni Aya sa sahig. Mahal mo ako, sabi niya. Mahal mo ako, kaya mo hinayaang magdusa ang anak ko. Mahal mo ako, kaya mo plinano ang lahat ng ito. Oo, dahil sa pagmamahal. Hindi yan pagmamahal, sigaw ni Daniel. Kasakiman na yan, kabaliwan na yan. Humakbang paatras si Angelica, natatakot sa itsura ng asawa. Papatawarin mo ko. Gagawin ko ang lahat. Talagang tanong ni Daniel. Kung gayon, sabihin mo sa akin, paano mo nagawang tingnan siya sa mata, araw-araw, habang unti-unti mo siyang pinapatay? Hindi ko siya pinapatay. Nasa bingit siya ng kamatayan, Angelica. Sa kanyang pag-atras, natapilok si Angelica sa isa sa mga paa ng natumbang coffee table. Natumba siya. Sinubukan niyang gumapang palayo. Wag, Daniel, parang awa mo na. Ngunit ang nakita niyang galit sa mga mata ni Daniel ay napalitan ng isang bagay na mas masahol pa. Isang malamig na kawalan, isang desisyon.
Sinabi mo kanina na mahal mo si Aya, sabi ni Daniel, na para mo na siyang tunay na anak. Tumango si Angelica, kumakapit sa huling hibla ng pag-asa. Oo. Oh, pero alam mo ba ang sinabi niya sa akin nung nasa bundok kami? Tanong ni Daniel. Daddy, namimiss ko na po kayo ni Mommy. Ikaw ang tinutukoy niya, Angelica. Minahal ka niya. Itinuring ka niyang ina. Nagpatuloy siya. Ang sabi mo pa, dapat ay kasama na lang siyang nawala ng nanay niya. Ang mga salita ay tumama kay Angelica. Natigilan siya. Natandaan niyang sinabi niya yon sa diary. Sa puntong yon lahat ng awa at pagpipigil ni Daniel ay naglaho. Humakbang siya palapit at sa isang mabilis at marahas na galaw, sinampal niya si Angelica. Isang malutong na tunog ang umaling-aungaw sa tahimik na sala. Isang sampal na hindi lang pisikal, kundi isang sampal ng katotohanan. Isang sampal na sumira sa lahat ng kasinungalingan. Napahawak si Angelica, sa kanyang pisngi ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at sakit. Walang imik na kinuha ni Daniel ang kanyang telepono mula sa sahig. Hindi niya inaalis ang kanyang malamig na titig kay Angelica na ngayon ay umiiyak na lang sa sahig, isang basag na manika. Pinindot niya ang 3 numero. Hello, police. Sabi ni Daniel, ang kanyang boses ay kalmado na ngayon, isang nakakatakot na kalma. Gusto kong i-report ang isang krimen. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Attempted murder. Ang biktima ay ang 10 taong gulang kong anak. Ang suspect, ang asawa ko. 2 pulis ang dumating pagkatapos ng 15 minuto. Ang sirena ng kanilang sasakyan ay isang hiyaw na sumira sa katahimikan ng Marangyang subdibisyon. Pumasok sila sa isang eksenang tila kinuha mula sa isang pelikula, isang nagkalat na sala, isang babaeng umiiyak sa sahig, at isang lalaking nakatayo na parang bato ang mukha ay walang emosyon. Kalmado at detalyado, isinalaysay ni Daniel ang lahat. Inilatag niya ang mga ebidensya, ang kahon, ang diary, ang mga ugat, ang bote ng syrup. Hindi na kailangan ng maraming tanong. Ang lahat ay naroon, isang malinaw na testamento sa isang malagim na plano. Si Angelica ay hindi na tumanggi. Wala na siyang lakas para magsinungaling. Habang pinupusasan ang kanyang mga mata, ay hindi humiwalay kay Daniel, puno ng isang desperadong pakiusap. Daniel, patawarin mo ako. Hagulgol niya habang hinihila siya palabas. Ginawa ko lang yon dahil mahal kita. Mahal na mahal kita. Hindi kumurap si Daniel. Pinanood niya ang paglabas nila sa pinto, ang pagsara nito, at ang unti-unting paghina ng sirena, hanggang sa ito ay maging isang bulong na lang sa gabi. Wala siyang naramdaman, walang galit, walang lungkot, walang ginhawa. Isang malaking kawalan lang na parang isang bahagi ng kanyang kaluluwa ay binunot. Tumawag siya kay Lola Pilar. Tapos na. Sabi lang niya, pakibantayan na lang muna si Aya. Uuwi ako bukas. Hindi na niya kinailangang magpaliwanag. Ang katahimikan sa kabilang linya ay sapat na. Naintindihan ni Pilar. Magdamag na nakaupo lang si Daniel sa nagkalat na sala. Hindi niya sinubukang maglinis. Hinayaan niya ang mga basag na bubog at nagkalat na gamit bilang isang paalala sa pagguho ng kanyang buhay. Pinanood niya ang dahan-dahang pagbabago ng kulay ng langit. Mula sa itim, naging indigo hanggang sa mamula-mula sa pagsikat ng araw. Isang bagong araw, isang bagong basag na simula. Ang mga sumunod na linggo ay isang malabong panaginip. Ang balita ay sumabog sa kanilang sirkulo, naging isang iskandalo na pinagpiestahan. Ngunit isinara ni Daniel ang kanyang mundo. Hindi siya sumasagot ng tawag, hindi siya nagbabasa ng balita. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang pag-aalaga kay Aya. Inuwi niya si Aya mula sa bundok. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon sa paraang maiintindihan ng isang 10 taong gulang. Si Mommy Angelica, may sakit siya anak. Sabi niya isang hapon habang nakaupo sila sa hardin.
Isang sakit sa isip na nagpapagawa sa kanya ng mga bagay na hindi tama. Kailangan niyang magpagamot sa isang lugar na malayo at matagal bago siya gumaling. Dahil po ba sa sakit niya kaya ako nagkasakit? Tanong ni Aya, ang kanyang mga mata ay puno ng inosenteng pag-usisa. Isang punya lang tumusok sa puso ni Daniel. Oo anak, pero hindi niya sinasadya. Ang sakit niya ang may gawa. Isang kasinungalingan, ngunit isang kasinungalingang kailangan para protektahan ang natitirang kabataan ng kanyang anak. Magkasama nilang nilinis ang bahay. Tinanggal nila ang lahat ng bakas ni Angelica. Ang kanyang mga damit ay ipinamigay sa charity. Ang kanyang mga gamit ay itinapon. Pinalitan nila ang mga kurtina, inayos muli ang mga muebles. Dahan-dahan binubuo nilang muli ang kanilang tahanan. Hindi na isang bahay para sa 3, kundi isang santuwaryo para sa 2. Ang mga litrato ni Catherine ay muling inilabas mula sa bodega at buong pagmamalaking idinisplay. Mabilis ang naging paglilitis. Umamin si Angelica sa lahat ng paratang. Ang diary ang naging pinakamatibay na ebidensya. Hatol 12 taon sa bilangguan para sa frustrated murder. Hindi dumalo si Daniel sa pagbasa ng hatol. Para sa kanya ang Angelica na minahal niya ay matagal nang namatay. 1 buwan ang lumipas. 1 linggo ng umaga ginising ni Daniel si Aya. Magbihis ka anak, may pupuntahan tayo. Nag-drive sila ng malayo palabas ng syudad patungo sa isang pamilyar na lugar. Isang sementeryo na napapalibutan ng malalagong puno ng akasya. Dala ni Aya ang isang pumpon ng puting rosas. Magkahawak kamay silang naglakad patungo sa isang puntod na gawa sa puting marmol. Nakaukit dito ang pangalan, Catherine Reyes C. Matagal na rin mula nang huli silang dumalaw. Lumuhod si Daniel sa damuhan, hinaplos ang malamig na bato. Hi, mahal! Bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Patawad. Patawad kung ngayon lang ulit ako nakabalik. Ang mga luhang matagal na niyang pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak. Muntik na Catherine. Muntik ko na siyang mawala. Ang pangako ko sa'yo, muntik ko nang hindi matupad. Naging bulag ako. Pinabayaan ko siya. Hagulgol niya hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa bigat ng kanyang pagkukulang. Naramdaman niya ang isang maliit na kamay sa kanyang balikat. Si Aya. Umupo ito sa tabi niya, inilapag ang mga rosas sa paanan ng puntod. Mami. Mahina niyang sabi, tila matagal na niyang gustong sabihin ito. Okay na po ako. Iniligtas po ako ni Daddy. Niyakap ni Daniel ang kanyang anak. Ang init ng katawan ni Aya ay isang paalala na sa kabila ng lahat ng pagkasira, may isang bagay na nanatiling buo. Ang pinakamahalaga sa lahat. Tumingala si Aya sa mukha ng kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay malinaw at puno ng isang karunungang hindi akma sa kanyang edad. Okay lang po umiyak, Daddy. Sabi niya, pinupunasan ang mga luha sa pisngi ni Daniel gamit ang kanyang maliliit na kamay. Hindi po magagalit si Mami. Alam niya pong ginawa ninyo ang lahat. Sa mga salitang yun, naramdaman ni Daniel ang paggaan, ang bigat ng kasalanan at panghihinayang na matagal na niyang pinapasan ay tila unti-unting nababawasan. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak sa ilalim ng tahimik na pagbabantay ng babaeng unang nagturo sa kanya kung paano magmahal. Pagkalipas ng ilang buwan sa isang maaraw na Sabado, muli silang bumalik sa bundok. Wala silang dalang sobre, wala silang dalang pera. Ang dala nila ay 2 malaking bayong na puno ng mga prutas, gulay at bigas. Naabutan nila si Lola Remedios na nagdidilig ng kanyang halamanan. Nang makita sila, isang malawak na ngiti ang sumilay sa kanyang muka. Aba, ang aking mag-ina, sabi niya, ginagamit ang salitang Tagalog para sa ina at anak. Tumakbo si Aya at niyakap ang matanda. Lola Remedios, na-miss po kita. Na-miss din kita, munting bulaklak. Sabi ng matanda, hinahaplos ang buhok ni Aya.
Nag-usap sila sa maliit na beranda, umiinom ng mainit na salabat. Ikinuwento ni Daniel ang lahat ng nangyari. Tahimik lang na nakinig ang matanda, tumatango paminsan-minsan. Ang bawat isa sa atin ay may liwanag at dilim sa loob, sabi ni Lola Remedios nang matapos si Daniel. Ang mahalaga ay kung alin ang pinipili nating pakainin. Bago sila umalis, naglakad-lakad sila ni Aya sa hardin ni Lola Remedios. Itinuro ng matanda ang iba't ibang halaman, ang makahiyaang sambong ang oregano. Napahinto sila sa isang pamilyar na halaman, ang may malalapad na dahon sa gilid ng kubo. Ang halaman kung saan ibinuhos ni Lola Remedios ang unang bote ng syrup. Ngayon ito ay lanta at tuyo, ang mga dahon nito ay kulay kape. Namatay. Ang lupa ay matalino, iho, sabi ni Lola Remedios na pansin ang pagtingin ni Daniel. Alam niya kung ano ang lunas at kung ano ang lason. Itinatakwil niya ang lason para protektahan ang ibang halaman. Tumingin si Daniel kay Aya na masayang hinahabol ang isang paru-paro. Siya ang aking halamanan, naisip ni Daniel, at tungkulin kong protektahan siya mula sa lahat ng lason ng mundo. Ang paglubog ng araw ay nagpinta sa langit ng kulay kahel at rosas. Naglalakad sina Daniel at Aya sa baybay ng isang beach sa Batangas. Isinara na ni Daniel ang kabanata ng kanyang buhay bilang isang CEO na hinahabol ang mga kontrata. Ibinenta niya ang karamihan sa kanyang shares sa kumpanya Sapat para mabuhay sila ng komportable. Ang kanyang bagong trabaho ngayon ay ang maging isang full-time na ama. Hinahabol ni Aya ang mga alon ng kanyang tawa ay sumasabay sa ihip ng hangin. Siya ay malusog, masaya at puno ng buhay. Ang mga anino ng nakaraan ay naroon pa rin, ngunit hindi na sila nakakatakot. Sila na ay mga paalala ng isang laban na kanilang ipinanalo. Daddy, habulin mo ko. Sigaw ni Aya, tumatakbo palayo. Ngumiti si Daniel, isang tunay na ngiti na nagmumula sa puso. At tumakbo siya. Habang hinahabol niya ang kanyang anak, sa dalampasigan, sa ilalim ng malawak na kalangitan, naramdaman niya ang isang kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang pader na salamin ay tuluyan ng gumuho, ang unos ay lumipas na, at sa wakas pagkatapos ng mahabang madilim na gabi, sumikat na ang araw.